Isang mapagpalang araw po ng Huwebes, May 7, 2026. Kabayan, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Aalamin natin ang pwedeng maging direksyon ng bagyong nasa labas ng ating bansa, gayon din ang epekto ng low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero bago natin simulan, hihiling lamang ako ng pabor na i-like at i-subscribe mo ang ating channel bilang pagsuporta. So eto po mga kababayan, extension po ito ng update natin doon sa unang naging update natin ng madaling araw. Kilala nyo naman ho yung boses natin kung sino po ako, no? So eto po, samahan nyo po ako sa ating extension ng update sa lagay po ng ating panahon. Sa pinakahuli po natin pagtatala, nananatili pa rin po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na unlikely po ang condition o category. Meron po itong estimated po na data o lokasyon 305 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur. At bukod po dyan sa LPA na yan na unlikely ang category, yung easterly sumasabay pa sa nakakaapekto dyan po sa mga lugar na binanggit ko. So bukod po dyan, eto naman pong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility lumakas pa sa pagiging tropical storm category. When we say tropical storm, yan po level 2 na category ng bagyo. Kapag level 2, yan po kayang magbigay ng signal number 2 na category. Aalamin natin yung mga lakas at kategorya ng bagyo mamaya. So samahan nyo ko sa ating pagkatapos sa update, no? So ito pong bagyo nasa labas ng ating bansa, patuloy pa rin po ang pagkilos. Sa huling pagkatala, meron po itong pinaka-lokasyon na 2,185 kilometers east of northeastern Mindanao. Tinataglay po ang hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour malapit po sa may sentro at may bugso naman na 80 kilometers per hour. Yung pagkilos ho niya medyo mabagal ito, so kaya pa nating maghanda para hindi tayo masyadong maapektuhan ng paparating po na bagyo. Pa-westward ang kilos sa bilis po na 15 kilometers per hour. Ngayon, magiging delikado ba itong bagyo na ito o magiging super typhoon ba ito? Tinignan po nating mabuti yan doon po sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Kung makikita nyo sa ating mapa, nasa red warning alert yan, no? O nasa red signal po yung tropical cyclone na nasa labas ng ating bansa. Kapag ganito po nakakulay pula, ito po ay kayang mag-intensify sa pinakamalakas na kategorya. Yun po yung super typhoon. Pero sa ngayon, hindi pa natin sinasabi na ito ay magiging super typhoon hanggat hindi naman nagdirektang nagbabago yung kanyang area of probability. Mamaya ipapakita ko sa ating live na mapa. Pero inaasahan sa pagitan po ng May 7 ngayong araw hanggang sa May 11 ang unti-unti pong pagpasok nito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. But take note, meron pang isang LPA sa likod niyan na nasa medium chance naman ng kategorya para maging tropical depression. So pwedeng mangyari yung dalawang bagyo napapasok sa loob ng ating bansa. Kaya kailangan i-monitor at alamin natin yung direksyon parehas ng tropical cyclone at ng LPA na nasa likod niya. Sa ngayon naman, tignan ulit natin. No? Balikan natin yung ating pinaka-live na mapa. So, ito yung gustong-gusto ko talaga na ipinapakita sa inyo. Yung meron tayong ebidensya doon po sa lagay ng ating panahon. Hindi yung gumagawa lang tayo ng kung ano-anong update. So, kung makikita nyo mga kaibigan ko, no? Mga kababayan, extension to ng update natin. So, ito po yung ating pinakamapa. Nandito po, ito po yung sama ng panahon. At yan po yung tinatawag natin na kanyang area of probability. When we say area of probability, yan yung trap at extension o yung tinatawag po natin na dadaanan ng bagyo. Makikita nyo mabuti, nasa level 2 na ito, tropical storm, yung mga susunod na paghakbang niya o paglapit niya sa ating par, puro kulay green. Ibig sabihin po nito, tropical storm category pa rin. Pero ipapaalala ko na nagbabago din yan araw-araw. Kaya kailangan lagi tayong nakamonitor. Ito po mga kaibigan ko mga kababayan, no? Hindi po ito sa ngayon nakikitaan ng kategorya para maging super typhoon. Bagamat may mga tsansang magbago o yung mga rapid intensification, nangyayari talaga yan. Pero kailangan lamang yung nakahanda tayo, yung pamilya natin, kahit gaano pa yan kalakas, basta nakaready nakahanda tayo, hindi yun magkakaroon ng matinding pinsala po sa atin. Sa tinatawag natin na forecast weather condition, no, alamin natin, ito kasi yung LPA, unlikely, nandyan pa rin. Ito po, no? Bakit daw walang mata, walang tuldok? Ito po kasi ay sa unlikely na category. Kapag unlikely, pwede itong malusaw anytime. Mas maganda nga ho, lumapit pa ito na lumapit sa silangan po ng Mindanao. Kasi pag tumama yan sa landmass po ng Mindanao, no? Mawawala at palulusaw yan dahil wala namang impact masyado. Ito nga pong unlikely na low pressure area.
pero nagbibigay niya ng pag-uulan sa ilang bahagi po ng Mindanao. Alamin natin ha. Sa area po ng Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Bohol, Siquijor, Misamis Occidental, Misamis Oriental at Camiguin ay makakaranas po ngayong hapon ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms gayon sa gabi dahil po sa low pressure area. Hindi naman yung pinaka LPA, yung trap or extension po ng LPA ang makakaapekto o nakakaapekto sa mga lugar po na binanggit ko. Bukod ho dyan sa LPA, sa area po ng Metro Manila, the rest po ng Luzon, Visayas at Mindanao, hindi rin po ligtas sa epekto po ng easterlies. Andyan pa rin ang easterlies. Alam nyo, kahit may bagyo, yung maalinsangang hangin sumasabay. Kaya nga po, ang nagiging epekto nito, mainit sa umaga, sa tanghali, sobrang mainit. And then sa hapon, nandun yung mga pag-uulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Yung iba naman sinasabi, nako, puro naman kayo bagyo, napakainit sa amin. So, ito po kasi yung nakikita sa forecast, pwedeng sa lugar mo o sa lugar ho ninyo, hindi umuulan at mainit. Sa ibang lugar sa parte ng ating bansa, nakakaranas ho ng mga pag-uulan. Iba-iba ho tayo. Meron po tayong tinatawag na parang track and intensity, yung pinakadinadaanan po ng sama ng panahon. Kaya hindi porkit walang sama ng panahon, walang ulan sa lugar nyo, hindi na umuulan sa ibang bahagi, no? So ito po, mga kaibigan ko, na itong easterlies, pwede itong mag-trigger, no? Pwede itong magpalakas dito nga po sa tropical storm na ito o nasa level 2 na category po na bagyo. Kung makikita nyo naman, yung pinaka-spiral clouds po nitong bagyo nito, ito po, nakikita nyo, ito kasi yung pinaka-sentro, pinaka-mata. Pero itong nakapalibot sa kanya, tinatawag po natin yan na spiral clouds. Yan yung merong matinding impact sa mga direktang lugar po na maapektuhan ito. Ngayon naman, marami nagtatanong kung saang mga lugar pa ang direktang maapektuhan at matatamaan po nito. Kasi kailangan daw mapagandaan. Yes, tama naman, kailangan maging handa tayo sa mga posible pong magiging epekto ng paparating po na bagyo. Wala namang ibang magiging handa kung tayo lang naman kailangan sa sarili natin, alam natin yung mga dapat gawin. Kaya nga po lahat ng mga senior, mga kababayan na alalayan ko po. Unang-una, ngayon po may epekto na ang LPA sa Eastern Visayas, ilang bahagi ng Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Sa papalapit po na bagyo, ito pong bagyo na yan, nakita nyo naman yung area of probability niya, ang Eastern Mindanao ay maapektuhan ng tropical extension. So pag Eastern Mindanao, kasama po dyan ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands. At kasama rin ang Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental. At tataas pa yan mga kaibigan papunta sa North Luzon. Sa parte naman ng Eastern Visayas, no, ito, sa Eastern Visayas muna tayo. Maging handa at maging alerto ang Leyte, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Biliran. Bukod po dyan, sa North Luzon naman, pwede rin mahagip ng trap, extension po ng hangin ng bagyong paparating. So pag North Luzon, kailangan maging alerto, maging handa. Ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, kasama rin ang Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Batanes, kasama rin ang Benguet, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Abra at Apayao, papuntang Extreme Northern Luzon. Yan mga lugar na binanggit ko, hindi naman direktang tatamaan yung trap extension ng hangin ang pwedeng makaapekto dyan. So binanggit ko yung mga lugar para maging handa at maging alerto. Yan muna ang latest natin sa lagay ng ating panahon.